This is Makatbong United Methodist Church Podcast. Jesus-centered, making disciples. Welcome. Naniniwala po ako na yung Panginoon may another message. Kanina, sabi ko sa Panginoon, Lord, uulitin ko ba yung mensahe ko kaninang umaga kasi andito rin yung praising team. Nagpe-pray po talaga ako kay Lord na meron pang higher level yung ibigay ng Panginoon ngayong gabi pong ito. Buti na lang yung Panginoon mabuti sapagkat yung mensahe na gustong ibigay sa atin ng Panginoon sa gabi pong ito is better than. Hindi ko naman po sinasabi yung message ko po kaninang umaga ay hindi better. And pinag-pray ko po kanina, yung Panginoon meron pong revelation sa atin through the message that we will meditating this night. We are talking about the miracles in the Old Testament. Siguro kayo ay familiar siguro sa mga miracle in the New Testament. But you haven't heard that in the Old Testament there is also a miracles in the Old Testament. Meron ding mga himala Testament. Siguro hindi lang natin pinapansin kasi ang alam natin na miracle dun lang sa gospel kasi Jesus performed miracles. Ngayong gabi pong ito, matagpuan po natin even in the Old Testament. Way back 700 before Christ or 1,000 before Christ, Jesus is there in the Old Testament. Do you believe na yung Panginoong Jesucristo ay nasa Old Testament pa before pa siyang ipanganak? Although there is no name Jesus, but the name and the meaning of Jesus is in the Old Testament. Ang problema, hindi lang kasi natin napapansin na yung pangalang Jesus, wala po talagang pangalang Jesus in the Old Testament. Pero yung meaning ng Jesus, nandoon sa Old Testament. Di ba? Like Isaiah chapter 9 verse 6. Yung Isaiah chapter 7 verse 14, andun na yung Panginoon. And even Jesus, before He performed performing the miracles in the New Testament, yung Panginoong Jesucristo nagpe-perform na ng miracles in the Old Testament. Hindi lang natin napapansin. And we are talking this night na yung miracle ng Panginoon, how can we apply sa buhay po natin ngayon pong gabi pong ito? Sino po sa atin ito yung excited? Amen? Sino po sa atin excited? Huwag po kayong malungkot kung merong mga empty chairs, Huwag po kayong malungkot, Huwag po tayong malungkot sapagkat yung Panginoon ay nangungusap sa atin ngayong gabi. Amen po ba ron? Pwede po bang hawak at tapikin mo yung kanan po ninyo at sabihin po ninyo, kapatid, magpakabait ka na. Ayan, Sige po, sabihin po niyan, okay? Okay, sige, para namang makabawi yung mga nasa kaliwa, yung mga sa kaliwa naman, tapikin nyo yung kanan ninyo. Sige, sabihin niyo, mas lalo ka na. Okay? Okay, mas lalo ka na, Are you with me, Mas lalo na, So, before po tayong basahin natin yung scripture, mag-pray po muna tayo, i-ask natin yung presence ng Holy Spirit na mag-take over sa atin. And naniniwala po tayo ngayong gabi pong ito po yung mga himala na gagawin ng Panginoon sa buhay po natin. Sige po, let's pray. Father God, we honor and we worship you this night. Open our hearts, our minds, our ears to hear your message from the gospel and from the Old Testament. And we do believe, Father God, yung mga miracle na hindi pa namin naririnig at nararanasan sa buhay. This night will be the night of miracle. We believe, pour out your Holy Spirit in this place, flood and anoint every one of us, Father God, na siyang makikinig ng iyong mensahe. Naniniwala po kami, Panginoon, hindi po, Panginoon, nagkataon na narito po kami. We have a purpose, Lord. You have a purpose why we are here. Lord God, ikaw po yung makita po nila, yung presensya po ninyo, yung banal na Espiritu, Panginoon, yung aming pong maitaas at mapupurihan. At naniniwala po kami, Panginoon, wala pong ibang pangalan na maitataas po kami ngayong gabi pong ito kung hindi yung pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Ito po yung aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Pwede po ba tayong tumayo? Kung meron po tayong Bible, siguro meron tayong Bible dyan, I'm reading to you in the Old Testament. Ewan ko po kung narinig na po natin. In 2 Kings chapter 4, verse 1 to 7, we are reading the three stories in the Bible, three miracles in the Old Testament. First is 2 Kings chapter 4, verse 1 to 7. And next is 2 Kings chapter 38, chapter 4, verse 38 to 41. The same chapter. And last
story is 2 Kings chapter 4, the same chapter din, verses 42 to 44. Number 1, sabi po rito, 2 Kings chapter 4, verse 1 to 7. A certain woman of the wives of the sons of the prophets cried out to Elisha, saying, Your servant, my husband, is dead, and you know that your servant feared the Lord, and the creditor is coming to take my 2 sons to be his slave. So Elisha said to her, What shall I do for you? Tell me, what do you have in the house? And she said, Your maidservant has nothing in the house but a jar of oil. Pakisabi nga po, jar of oil. Then he said, Go, borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels. Do not gather just a few, and when you have come in you shall shut the door behind you and your sons. Then pour it out into all those vessels, and her sons who brought the vessels her, and she poured it out. Now it came to pass, when the vessels were full, that she said to her son, Bring me another vessel. And he told the man of God, and she said, Go, sell the oil and pay for your debt, and you and your sons live on the rest. Ano po? Yung isa po na hindi po nabanggit po, there is not another vessels. Ano po? There is not another vessels. So the oil ceased. Ano po? In verse 38, and to 41, and Elisha returned to Gilgal, and there was a famine in the land. Now the sons of the prophets were sitting before him, and he said to his servant, Put on the large pot and bowls too for the sons of the prophets. So one went out in the field to gather herbs and found a wild vine, and gathered from it a lawful of wild gourds, and came and sliced them into the pot of stew. Though they did not know what they were. Then they served it to the men to eat. Now it happened as they were eating the stew, they cried out and said, Man of God, there is death in the pot. And they could not eat it. So she said, Then bring some flour. And he put into the pot and said, Serve it to the people that they may eat. And there was nothing harmful in the pot. And last story in the Bible, then a man came from Baal Shalisha and brought the man of God bread of the first fruits, and 20 loaves of barley bread, and newly ripened grain in his knapsack. And he said, Give it to the people, that they may eat. But his servant said, What shall I set? I set this before 100 men. He said again, Give it to the people, that they may eat. For thus says the Lord, They shall eat and have some left over. So he set it before them, and they eat and had some left over according to the word of the Lord. Tayo po'y makakaupo na, ano po? Sige po, tayo po'y umupo, ano po? Muli po, good evening po, ano po, sa bawat sa atin, ano? Pinag-pray po natin na yung Panginoon ngayon ay mag-take over sa atin. There are 3 stories in the Bible that we're talking about this night, ano po? Yung una pong story po ay yung una po nating binasa in 2 Kings chapter 4 verse 1 to 7. Ano po, binasa ko po 'yun sa New King James International Version, ano po. A little bit story, a little bit background. Ito pong story po na to, meron pong si Elisha pumunta po ron sa isang lugar na merong widow woman. Ano po, merong isang babaeng balo, ano. Tapos yung kanyang asawa namatay na, ano po, ibig sabihin, siya na lang yung may kakayahan na magtrabaho, ano po. Sa kultura po ng mga Hudyo, kapag nagkaroon ng problema sa pamilya, lalong-lalo na kapag namatay po yung kanyang yung tatay, yung ama ng tahanan, unable to work na yung babae. Ibig sabihin, yung mga lalaki kasi yung madalas na nagtatrabaho. Okay? So, isang araw pumunta sa kanya yung isang maniningil, ano, ibig sabihin yung creditor, ano, para singilin siya. Ang problema, wala siyang maibayad, di ba? Sino po sa atin dito kapag andyan na yung maniningil, wala tayong maibayad, ano? We're hiding, no? Sinasabi pa natin sa mga anak natin, anak, pag pumunta yung mangungutang dito, sabihin mo, wala ako, di ba? Tapos andyan na yung mangungutaan, andyan na yung maniningil, sasabihin ng maniningil, nasan yung nanay mo or tatay mo? Eh sabi po ni nanay, wala daw po siya.
O, ibig sabihin, umamin din. Ano? Ibig sabihin, naturuan talaga. No? Ibig sabihin, nung dumating yung creditor, yung maniningil, walang maibayad. No? Ganun ba tayo? Pag may naniningil, wala tayong maibayad. Kaya lahat ng paraan gagawin natin para tayo ay wag masingil. Ang problema, meron po siyang 2 anak. Ano po? I mean, that is not a problem. Meron po siyang 2 anak. Yun lang yung tangi niyang kayamanan na meron siya. Kasi pag sinabing ikaw ay balo na or widow na, wala ka nang kakayahan na magtrabaho in the Old Testament. But right now, kahit balo ka, meron ka pa rin kakayahan para magtrabaho. Ito po yung nangyari. Ano po? Wala siyang pambayad, kaya ang gagawin po ng maniningil, kukunin yung anak, yung 2 anak. Di ba? Pag may maniningil, kukunin na kung ano, yung TV, di ba? Yung radyo, ano? Lahat ng pinundar natin, nakakanyon, nakaprenda. Ano? Bakit? Wala tayong maibayad. Ano? Siguro, last choice na lang siguro, yung iyong mga anak. Ano? Pero kapag buhay pa yung asawa po ninyo, kung matigas yung ulo ng asawa nyo, pasaway, yun na lang po yung ibayad nyo sa may utang ninyo. Okay? Okay. Ito po, wala pong maibayad yung widow women. Ano? Yung babae, ano? Widow woman. Wala po siyang maibayad. And then sabi po niya, Prophet Elijah. So sabi po niya kay Elisha, so ang ibig sabihin po ng Elisha is God is my salvation. Ano? Yun po yung ibig sabihin ng Elisha, God is my salvation. Sabi po niya, Prophet Elisha, wala na po kaming pambayad doon sa utang namin. Okay? Ang problema, wala rin kami dito sa loob ng tahanan maliban lang doon sa jar of oil. Pakisabi nga po, jar of oil. Sa tingin po niyo, Pastor, ang dami naman pwedeng maiwan. Bakit jar of oil pa? Pwede namang grain, pwede namang flour. Bakit jar of oil pa? Di ba, pwede namang maiwan yung bigas. Bakit jar of oil pa? You know why? Doon po sa mga, sa Jews, ginagamit yung oil to anoint yung mga king at prophets before they taking their charge into their power, doon sa kanilang pagsakop, doon sa kanilang pamumuno. Ibig sabihin, kapag inanoint ka ng oil, kapag merong anointing ng oil sa iyo yung Panginoon, kahit anong mangyari sa iyo, ikaw ay magtatagumpay. The rest of your life will be victorious and successful. Why? God anoint you with the oil. Ang problema, meron nga siyang jar of oil. Ang problema, wala namang lalagyan. Sabi po roon, ang instruction ni Elisha, go, borrow vessels from everywhere, from all your neighbors, empty vessels. Pakisabi nga po, empty vessels. My first point, this evening, be the vessels. Pakisabi nga po, be the vessels. Ano po yan? Tayo ay lalagyan lamang ng mga pagpapala ng Panginoon. Okay? Matagpuan po natin, sabi po roon, do not gather just a few. Huwag kayong kukuha ng kakaunti. Bakit kaya sabi ng Panginoon, huwag kayong kukuha ng kakaunti? Ang nangyari, and when you have come in you, you shall shut the door behind you and your son. Ano po ginawa? Then pour it into all those vessels, yung kanilang hiniram na mga lalagyan. Naglibot sila, nanghiram sila ng mga lalagyan. We were jumping into the last verses. Sabi po roon, bring me another vessels. Ibig sabihin, yung mga kinuha nilang mga vessels, wala nang mga empty, punong-puno na. Ibig sabihin, yung mga kinuha ng kanyang mga anak, even yung widow, nung sinimulan ng ibuhos ng prophet yung jar of oil doon sa empty vessels, lahat yon. Ang problema, sabi po ni Prophet Elisha, bring me another vessel. Bigyan mo pa ako ng lalagyan. Ang problema, sabi po ng babae, there is not another vessels. So, the oil ceased. Ang problema, hindi yung pagpapala ng Panginoon. Ang problema, yung paglalagyan ng pagpapala ng Panginoon. The heavens, the blessings of the Lord is always available to us. Lagi po siyang available. Ang problema, walang paglalagyan. Are these familiar to you in the New Testament?
There is. The first miracle Jesus performed in John chapter 2. When Jesus turned the water into wine. Ang problema, 6 lang yung tapayan. 6 lang yung tapayan. Ang problema po sa atin, sabi po doon, alam po ninyo, yung kasaysayan, gusto po niyang isave ng widow yung kanyang generation. Bakit? Kapag naging alipin yung kanyang generation, sino yung magmamana ng kanyang buhay, yung kanyang pamilya, yung kanyang apelido? Kapag naging slave na po siya, ibig sabihin, wala ka ng karapatan para ikaw ay may mag-ari o ikaw yung magpatakbo ng buhay mo. Kaya yung widow woman nag-iisip kung paano niya masasalba yung kanyang next generation. We're saving and we are preparing our next generation. Yun po yung ibig sabihin po nun. Yun yung gustong sabihin ng Panginoon sa atin. Hindi problema yung biyaya ng Panginoon. Ang problema natin, yung paglalagyan ng Panginoon. Kailan po huminto yung jar of oil? Kailan huminto yung oil? When there is no vessels available. Nung wala lang lalagyan, nung wala lang paglalagyan. Sometimes, you know why? Ito po ang kailangan po natin. If we want blessings from the Lord, we need to empty our hearts. Kailangan nating magkaroon tayo ng empty hearts. Alam po niyo, yung uhaw na uhaw ka sa Panginoon. Yung parang bang ala ng ibang pag-asa kung hindi yung Panginoon na lamang yung pwede mong maging kapit sa buhay. Sino po sa atin dito yung madalas mag-pizza? Yung madalas kumain sa yellow cab? Taas yung kamay. Yellow cab, ano? O sino sa atin dito yung madalas na mag-coffee sa Starbucks? Ano ba? You know why? Ito po yun, no? Alam po niyo, pag nag-coffee kayo sa Starbucks, try po ninyong itanong kung magkano lang yung cup. Yung cup lang, ano? Wag yung laman. Ano? Wag yung laman, ano? Natagpuan ko po, yung cup lang ay nasa 10 pesos hanggang 20 pesos lang yung isang cup. Pero kapag nilagay mo na yung mismong product doon sa loob ng cup, 180 or 190 na yun. Ganun kamahal. 1 kilong baboy na. Ano? Na pang-adobo natin yun. Di ba? Ang mahal, coffee lang yun. Pwede naman 3-in-1. Alam po nyo, natagpuan ko po, mas mahalaga yung lalagyan. Mahalaga yung lalagyan. Okay? Pero, ang nagbibigay ng value doon sa lalagyan, yung product. Tayo ay yung lalagyan ng Panginoon, kailangang empty, at yung ilalagay ng Panginoon sa atin, yun yung nagbibigay ng halaga sa buhay natin. Ang hirap naman po nun, punta ka sa Starbucks, walang lalagyan, di ba? Nakaganong ka, sisip mo, di ba? Nakakamay lang. The cup or the box is important. Mahalaga yung lalagyan. Sabi nga po, the product gives value to the cup. Or the box gives value doon sa product. Ang problema sa atin, mga kapatid, sa gabi pong ito, yung vessels ng Panginoon, tignan po natin, our vessels is empty? Or yung lalagyan ba ay malinis? Kasi, di ba, parang dagalang, ano, sa Starbucks, naging issue pa yon. Tignan natin, baka kasi yung paglalagyan ng Panginoon hindi empty, tsaka hindi clean. Kapag hindi clean at hindi empty, sayang yung ilalagay ng Panginoon sa atin. Sayang. Bakit? Hindi lang din natin mapapakinabangan. You know why? Be the vessels. First thing you can do is to empty and clean the vessels. Clean our hearts, empty our lives. And parang ang Panginoon na lamang yung pwedeng magpuno ng lahat ng mga bagay. Alam po nyo, kailan huminto yung blessings ng Panginoon? Nung wala nang lalagyan. Tandaan po natin, the blessings of the Lord is always available. Kahit saan, ang daming pagpapala ng Panginoon. Ang problema, yung lalagyan ng pagpapala ng Panginoon. Tanungin mo yung katabi mo. Sige po, tignan nyo nga po yung katabi nyo. Hindi po ninyo ako katabi, no? Tignan nyo yung kasabi mo. Handa na ba yung lalagyan mo? Mga kapatid, ano po nangyari? Sabi po roon, then she came and told the man of God, and she said, go, sell the oil and pay your debts. Ano po nangyari?
Nag-overflow yung blessings ng Panginoon. Nag-overflow yung miracles ng Panginoon in the Old Testament. This is the same miracle where Jesus performed in the wedding of Cana. Doon po sa Canaa. Doon po sa chapter 2 ng John. Pag binasa mo, the same miracle. Ang problema din doon, aanim lang yung tapayan ng lalagyan. Kung mas marami pang lalagyan, maybe yung Panginoon ginawa po niyang wine lahat yon. But I'm saying na, take wine. We're looking that God is performing miracle into the vessels. Kung gusto po natin na maranasan yung vessels ng Panginoon, yung blessings ng Panginoon, kailangan natin na maging vessels. Maging lalagyan tayo ng Panginoon. Tandaan po natin, tayo ay lalagyan ng pagpapala ng Panginoon. Amen? Mayaman ang Panginoon. Ang problema, yung paglalagyan ng mga pagpapala ng Panginoon. Kiniklaim natin sometimes tayo ay anak ng Panginoon. Amen? Tayo ay mga prinsesa tsaka prinsipe ng Panginoon. Ang problema sa atin, yung lalagyan. Tandaan po natin, we're saving our next generation. That's why this story talks about be the vessels. Tayo'y mga lalagyan lamang na tayo ay pupunuin ng Panginoon araw-araw. Maraming ginagawa ang Panginoon sa atin. And then, we're jumping, hindi po mahaba yung mensahe ko, but we're jumping into the next story. Yung next story, and Elisha returned to Gilgal. Ang ibig sabihin po ng Gilgal is a place of blessings. In Hebrew, ang ibig sabihin po ng katumbas po ng Gilgal sa Hebrew and into English translation is place of blessings. Parang sino po sa atin dito na maranasan po niya yung lugar po niya ay place of blessings. Kahit saan ka nandoon, parang, alam po niyo, ang sarap maranasan ng kahit saan ka magpunta, ikaw yung blessed na tao. Alam po niyo, ako po natutuwa po talaga ako in my life, kahit saan ako magpunta, talagang grabe yung blessings ng Panginoon. Siguro itong week po na to, ito yung pang-apat kong speaking engagement, o pang-limang speaking engagement ko. Kaya po napilitan din ako na bumili ng coat, dahil mag-speak ako sa isang gawain. Sabi ko, Lord, kapag ikaw ay pinagpapala ng Panginoon, hindi basta-basta. Dati nakikita niyo lang ako parang naka-basketball short. Although nagba-basketball pa rin naman ako. Okay, let's continue. Elisha returned to Gilgal. This is a place of blessing. Ito pong story po na to, story naman po ng ito po naman po yung story po ng large pot. Yung lalagyan ng pagkain. Sino po sa atin dito yung mahilig kumain? Yung talagang, ako po, ang gustong-gusto ko po, matikman lahat ng mga pagkain ng Nueva Ecija. Kahit mahal, basta kakain. Ang pinakamahal kong nakainan ay dito po sa Manila, yung Mangan Restaurant. 800 isa. Pero hindi ko naman binayaran yun, libre lang. Masarap naman. Ako po, gustong-gusto kong kumain, kahit saan magpunta, basta may pagkain, okay doon. So, let's continue. Elisha returned to Gilgal, and there was a famine in the land. Now the son of the prophets were sitting before him, and he said to his servant, put on the large pot and a bowl stew. Sino po sa atin dito yung mahiling magluto? Ayan, kahit hindi masarap yung luto mo, okay lang, luto ko pa rin ang luto. Yung ampalaya mo, nagiging papaitan. Bakit? Nilagyan mo kasi ng suka. Mahirap naman yun. So one went into the field to gather herbs and found and wild vine. Meron pong isang lutuan doon, merong bowl stew, merong isang hindi kilalang tao, hindi na natin kilala at hindi na natin aalamin kung sino. Merong isang tao na lumabas at nagmagaling, lumabas po siya para maghanap ng herbs. Sa kanyang paghahanap, meron siyang natagpuan na wild vine. Ibig sabihin ng wild vine, ito yung mga ligaw na pagkain. Alam po niyo, sa kanyang isipan, gusto niyang i-improve yung bowl stew, yung kanyang iluluto. Gusto niyang i-improve. Yung sino sa atin dito, yung pag nagluluto ka, gusto mong i-improve. Instead na ma-improve yung iluluto mo, naging, yung parang hindi mo maintindihan. Parang, ang tawag doon sa Ilocano, inabraw. Parang lahat na pwede mong ilagay. Nung ako po nasa bukid, doon ko natikman yung lahat ng gulay, nilalagay doon sa abraw. Andyan yung ampalaya, andyan yung malunggay, lahat ng gulay nandoon. Itong lalaki po na to, lumabas para maghanap ng wild vine. Yun yung natagpuan niya, sa kanyang paningin, na mag-i-improve yung kanyang iluluto.
He is trying na i-improve yung kanyang lulutuin. Ano? Kaya nga lang, ang problema, sa kanyang paglabas, natagpuan niyo po yun, ang ginawa po niya, slice into a little bit, at ang ginawa po niya, inilagay po niya doon sa kumukulong pagkain, then they serve it to the man to eat. Now, it happened, as they were eating this too, that they cried out and said, "Man of God, there is death in the pot." Di mo ba kapag doon sa isang lalagyan, di mo ba, yung kaserola, sabi natin kaserola o kaldero, di mo ba, yun ay pinagmumulan ng buhay. Di ba, dapat kapag nagluluto ka, masarap. Kaya nga po yung pot is a place of food. It's a place of blessings. It's a place where we found na yung essential ng mga nutrients nandoon. Ang problema, yung isang lalaki, dinagdagan niya. Ang nangyari, nung kakainin na ng man of God, which is Elisha, sabi niya, there is death in the pot. Merong hindi maganda doon sa lalagyan. And they could not eat. Hindi na nila nakain. Sino po sa atin to yung nagluto ka? Talagang you're trying your best na maging masarap. Instead, naging masarap yung niluto mo. Wala nang nakakain kahit isa. Saklap nun, di ba? Ang sakit nun. Okay, sabi po ron, then, ano po ang sabi po? Then, bring some flour. Pakisabi nga po, flour. Harina. Alam po ninyo, ang solusyon ng tao, kapag mayroong problema, tanggalin. Alam po yun, kapag may problema, pastor, saka na lang ako attend ng cell group, tatanggalin yung isang activity. Pastor, saka na ako mag-attend ng church kapag nakalagpasan ko na yung problema, tatanggalin. Ang problema sa tao, kapag mayroong problema, ang ginagawa, tinatanggal niya. That is the solution. Tanggalin niya, lahat ng pwedeng tanggalin, tatanggalin niya. But ang solution ni Prophet Elisha, add some flour. Dagdagan mo ng flour. Ano po yung flour? Ano po yung flour po na yon? Ano po yung harina po na yon? Saan po nanggagaling yung tinapay? Sa harina. And who is the bread we're talking about this night? This is Jesus. Kung merong problema, ang gagawin po natin, kanina, be the vessels, ang gagawin natin, add Jesus. Kung meron kang problema, wag mong tanggalin yung mga nagpapagulo sa'yo. Ang gawin mo, dagdagan mo ng Panginoong Jesus. Like, why is my sermon kaninang umaga? Fixing our eyes on Jesus. Yun po yung gawin po natin. Instead na tatanggalin po natin, dagdagan po natin. Alam po niyo, there is a 5 Levitical offerings in the Old Testament. Lahat po, yung 4 po ron is offering for the dead. Ano po? Andyan yung frankincense, andyan yung myrrh, na offerings sa priestly offering, But in Leviticus chapter 2 verse 1, meron pong isang offering po ron. Ito yung sinasabi ng Panginoon. When anyone offers a grain offering to the Lord, his offering shall be fine flour. Sabi nga po, fine. Ibig sabihin, yung wala man lang, wala man lang sabit, wala man lang hard, wala man lang wrap. Ibig sabihin, fine talaga. Ibig sabihin, yung idadagdag natin, very fine. Si Jesus, there is no sins. Walang kasalanan. Ano po nangyari po? Sabi po ron, and he shall pour oil on it and put frankincense on it. Doon po sa verse 40 to 41, sabi po niya, then bring some flour. And he put into the pot and said, serve it to the people, that they may eat. And there was nothing harmful in the pot. Why? They add. Who is the flour? Jesus. You know why? Kung meron tayong problema, huwag kayong magbabawas. Kung may problema, okay lang yan. Ang gawin po niyo, kung kayo may maraming problema, add Jesus. Kung may problema, add Jesus. Kung marami pa, add Jesus. Kung marami pa tayo talagang problema, dagdagan mo pa ng dagdagan. Ibig sabihin po ng add Jesus, habang may problema ka, naglilingkod ka sa Panginoon.
Habang ikaw ay habang marami kang struggle, yun dapat yung panahon na ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. You know why? Ito po yung gustong sabihin ng Panginoon. Be the vessels, dagdagan natin, add Jesus sa buhay po natin. Ang problema po sa atin, tinatanggal po natin minsan yung pinaka-source ng mga solution, pinaka-source ng lahat ng kailangan po natin. We need to add Jesus sa buhay po natin. Kung meron kang exam, add Jesus. Kung merong quiz, add Jesus. Kung meron kang thesis na ginagawa, add Jesus. I'm not saying na ilalagay mo yung Jesus na pangalan. Ano? You know why? One thing na ako po ay nag-enjoy sa buhay ko po right now, siguro, ginawa ko po ito almost, ilang months na? Almost 10 months. 10 months ko pong ginawa po ito. Meron pong isang malapit sa akin na nagpatulong lang. Sabi niya, Pastor, pwede bang tulungan mo? Ano po bang favor yon? Nagmamasters daw po. Nagmamaster ako, Pastor Pwede bang tulungan mo kung gumawa ng thesis? Pang masters po. You know why? Hindi po ako nakatanggi kasi yung tao po na yun, malapit sa akin. Sige ate, bigyan mo lang ako ng title mo, ako nang bahala. Ginawa ko po, 10 months ko pong ginagawa yun. 10 months, habang ako nung panahon po na yun ay nag-aaral pa rin ako sa seminary. Pero tapos ko na yung master's thesis ko po noon. Nag-aaral ako ng seminary. Tapos na-handle ko po yung school sa destino ko po. Sige lang ako, gagawin ko po ate yan. Basta naniniwala po ako na yung Panginoong Jesus magbibigay sa atin ng tagumpay. Alam po nyo, I gave yung kanyang thesis 2 weeks ago. Yung kanyang master's thesis siguro, 157 pages or more than that, yung nagawa po namin. Pinakita po niya sa akin kahapon yung edited. Sabi ko sa kanya, ate, kailan ang defense mo sa thesis mo? Sabi ko sa kanya, ate, onti na lang, malapit ka ng graduate. Ito pa ang gagawin natin. Ipag-pray natin na magtagumpay ka sa iyong thesis defense at higit sa lahat, paniwalaan natin yung Panginoon magtatagumpay sa buhay po niyo. You know why? Nagulat po ako kasi dati po, ang isang horror sa buhay ko po nung ako'y nag-aaral ng college thesis. A short horror movie in your life. Sino po sa atin dito yung nagtitesis? Horror yan. Nakakatakot. Parang ayaw mong harapin. Pero you know why, when I learned doing thesis, sabi ko, sige, gagawin ko yan para mag-train ako, para balang araw, gagawa pa ako ulit ng another thesis na pang dissertation pag nag-aral ako ng doctoral. Ang Panginoon, mabuti po. Bakit? Kasi kung meron kang Panginoong Jesus, kahit gaano kahirap yung buhay, kaya kang pagtagumpayan. Amen? Kahit gaano kahirap. And lastly, this is my last point. Another story, Then a man came from Baal Shalisha and brought the man of God bread of the first fruits, 20 loaves of barley bread and newly refined grain in the knapsack. And he said, give it to the people that they may eat. But the servant said, what shall I set this before 100 men? He said again, give it to the people that they may eat. For thus says the Lord, they shall eat and have some left over. So he set it before them, and they ate and have some left over according to the word of the Lord. Are you familiar? Parang merong familiar itong story na to in the New Testament. Ito pong story po na to, si Elisha, nagpakain po siya ng 100 tao, 100 men. But in the New Testament, Jesus fed 5,000 men, not including the women and the children. It's all about, siguro, nasa 15 to 20,000 yung pinakain ni Jesus that time. And there was a leftover also. Ilan po yon? 12 baskets full of bread. Alam po ninyo, sabi nga po, my last point, His provision is always greater than your need. Di ba? His provision is always greater than your need. Alam po niyo, itong story po na to, 100 yung pinakain ni Elisha doon sa mga tao. Pero sabi po ron, ibigay mo yung mga pagkain po na yon. And then give it to the people that they may eat. For thus says the Lord. Elisha is talking na, sabi niya, pakainin niya sapagkat
ang Panginoon ang gagawa sa kanya ng miracle doon. Pinakain po niya, and they shall eat and have some leftover. Merong natira. Ibig sabihin, yung pangangailangan ng tao na 100, natugunan ng Panginoon that time. Yung 100 tao, napakain niya, meron pang sumobra. Ganon din yung Panginoon Jesus nagpakain ng 5,000. Alam po ninyo, ang struggle po nila Jesus that time, meron lang po silang ilang pong isda, tsaka ilang tinapay. Ilan pong isda po yon? Ilan po? 2 fish and 5 loaves. 5 lang. 5 tinapay, tsaka 2 isda. Ang papakainin po nila ilan? 5,000, hindi pa kasama yung babae, tsaka yung lalaki. O yung mga bata. Ay, hindi pa kasama po doon. Ano po, sabi po ni Jesus, He thanks to God, lift the bread and the fish and gave it to the disciples and distribute the food. And there was a leftover, the 12 baskets. You know why? Pag nag-bless ang Panginoon sa atin, mas malaki yung provision ng Panginoon kesa sa pangangailangan po ninyo. His provision is always greater than your need. Before po akong mag-end, pwede bang invite natin yung praising team, Sabi nga po natin, tayo po yung lalagyan ng Panginoon, at kung tayo ay lalagyan ng Panginoon, kapag pinunuan na tayo ng Panginoon ng mga pagpapala, patuloy natin hanapin yung presensya ng Panginoon. Right after that, always remember, His provision is always greater than your need. Bakit po? Yung Panginoon kapag nagpala po sa atin, grabe. Kahirap bilangin yung blessings ng Panginoon. I'm not saying financially or anything. Ang daming blessings na huwag tayong mag-focus lang doon sa financial. Ang daming blessings ng Panginoon. Sabi nga po, there was a leftover means yung pangangailangan ng tao, mas marami yung biyaya ng Panginoon na dumadating. You know why? I'm reading sa inyo po yung ibig sabihin po ng overflowing, His provisions. Ang ibig sabihin po ng provision sa Hebrew is rebayah. Ang ibig sabihin, overflowing. Rebayah. Ibig sabihin, yung blessings ng Panginoon nag-o-overflow sa atin, hindi lang natin napapansin. So, I want to read to you po sa Psalms 23. Maybe, alam po natin ito, kabisado natin ito, yung Psalms 23, na it reminds us how God bless His servants, His Lord. Yung kanyang mga anak, Naniniwala po tayo, sabi nga po roon, the Lord is my shepherd. Ito po yung paborito pong minsan sinesermon ko po sa Thanksgiving. The Lord is my shepherd, I shall not want. You know why? The prelude, the introduction of Psalms 23. If you put Jesus at the center of your life, sabi po roon, I shall not be in want. That is, wag niyo na pong basahin yung following verse. Masunod lang po natin yung verse 1. If Jesus is our Lord, if Jesus is our Savior, we will not lacking. Sabi ng Panginoon, kung ikaw at kung ako ay iyong sasambahin at ako yung magiging Diyos mo, always remember, hindi ka magkukulang sa akin. Bakit? Because Jesus is our provider. Jesus is the blessings. Sabi po roon, let me read again. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil. My cup, rebayah. Ibig sabihin, runs over. Umaapaw yung pagpapala ng Panginoon. Ito po, kapag si Jesus naging sentro natin kahit maraming problema, alam po niyo paano tayo i-bless ni Lord? Hindi po yung tago. Saan ka po i-bless ng Panginoon? In the presence of your enemy. Sa harap ng mga kaaway mo, ibig sabihin, gustong patunayan ng Panginoon na kahit marami kang problema, ibinigay at tinupad ng Panginoon yung pangako mo doon sa mga taong kaaway mo. I'm not saying yung personal enemy. Ano po ba yung enemy?
Ang enemy po, ito po yung hindi naniniwala sa Diyos. That is our enemy. Hindi yung personal nating kaaway. You know why? When God bless you in the presence of your enemy, ang Panginoon ang magpapala po sa inyo. Pwede po ba tayong tumayo? Siguro, ang buhay po natin sa mundong ito is a full of struggle. Sabi ko po kaninang worship service, marami tayong struggle, pero one thing we believe, we have faith na pwede nating paniwalaan. Maybe tayo po ay kakaunti. That's not the problem. Mga kapatid, always remember, ang lalagyan lang ng Panginoon ng mga pagpapala, yung mga taong nandito. God wants yung buhay natin ngayong gabi ay italaga po natin sa Panginoon. Sino po sa atin dito yung gustong mapagpala ngayong gabi? Yung gusto pang dagdagan pa ng Panginoon. Ngayon po, pwede po ba nating i-invite yung mga church people na pumunta po tayo sa harapan? Although, onti naman tayo, pwede ko bang ipag-pray ko po kayo, although I don't have any anointing, anointing of alakong oil, Nagpe-pray ko, makakuha ko ng oil sa Jerusalem. Meron akong oil sa Jerusalem dati, kaya nga lang ang problema, tumapon sa bag ko. Talagang galing pa yung sa Jerusalem, talagang olive oil. I will pray for you. Lahat po kayo, pagpe-pray ko po kayo, pwede ba tayong in the midst of our prayer, wag po ninyong, ito lang po ang instruction, wag ninyo pong kausapin yung katabi po ninyo. Ang instruction po, while we are praying, let us ask God na i-empty natin yung mga heart natin. At higit sa lahat, i-clean natin yung heart natin. And while I'm praying to you this night, habang nakikinig tayo sa presensya ng Panginoon, ano man yung hilingin po ninyo sa Panginoon, ibibigay yan ng Panginoon. Just believe. So let's start praying. Can we close our eyes? Then, isa-isa po, lalapitan ko po kayo mamaya. I will pray for you. Yes, Father God, thank you, Jesus. Hallelujah. We honor and we glorify the presence of the Holy Spirit this night. We are here, Father God, to receive the blessings, anointing from you. You prepare a table. You bless us in the presence of our enemies. Father God, habang nananalangin po ang iyo pong mga anak ngayon pong gabi pong ito, hindi ko po alam yung kalagayan nila sa buhay. Meron po silang personal po na mga panalangin. Pero right now, Father God, we anoint them with the presence of the Holy Spirit. God, habang sila po ay nakikipag-usap po sa inyo, alam po namin na kayo po yung magpupuno ng lahat ng mga emptiness sa buhay po nila. Kung meron pong mga problema, meron po, Panginoon, na kailangan patuloy, Panginoon, i-bless po sila. At bawat anak mo, Panginoon, na ngayon ay pinapatong namin ang aming mga kamay, lahat po sila nangangailangan, Panginoon, ng anointing galing sa iyo. Thank you, Jesus. Thank you, God. Kami, Panginoon, ay mga lalagyan po ninyo. Kami, Panginoon, ay mga alulod ng mga pagpapala, lalagyan ng mga pagpapala. And right now, Father God, we anoint them and we empower them through the presence of the Holy Spirit. I-bless po ninyo ang inyong mga anak po na to. Alam po ninyo yung mga panalangin nila sa kanilang mga buhay, yung mga pangarap po nila, Panginoon, yung kanila pong pangarap sa pamilya, yung kanilang pangarap sa kanila pong mga pag-aaral, lalong-lalo na po ang mga estudyante pong ito. Father God, bless them and empower them. Bigyan sila, Panginoon, ng karunungan. Bigyan sila, Panginoon, ng mga ministeryo na ikaw yung Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Thank you, Jesus. Thank you, God. Kaya habang nilalagay po namin, Panginoon, yung aming mga kamay sa kanila pong mga ulo, tulad ng pangako ninyo sa amin in Psalms 23, the Lord is our shepherd. We shall
shall not lack, Panginoon. We shall not want. But instead, Lord God, you overflow ninyo, Panginoon, sa buhay at pamilya po nila, yung masaganang pagpapala at bendisyon na nagmumula po sa inyo. At naniniwala kami, Panginoon, lahat kami sa gabi pong ito ay mga taong mga mananagumpay sa lahat ng larangan ng aming mga buhay. And even yung kaaway, Panginoon, tulad ng sinabi mo sa amin, if we are anointed, hindi mo gagalawin yung mga anak mo na anoint mo in the Old Testament, even the great prophets, the servant of God, na nilalagyan mo, Panginoon, ng anointing. Walang anumang nangyayari sa kanila, but instead, they will experience yung blessings na ginayak mo, Panginoon, sa amin ngayong gabi pong ito. Thank you, God, because your blessings is overflowing in this church, Panginoon. At higit sa lahat-lahat ng mga blessings, Panginoon, na yun, mararanasan ng buong pamilya na kinabibilangan ng iyong mga anak. And right now, Father God, as they prayed this night unto you, alam ninyo, Panginoon, yung laman ng kanilang mga puso, yung mga panalangin nila. Alam po namin, Panginoon, kayo yung mag-pour out sa amin ng lahat ng aming kailangan. Financially, materially, emotionally, spiritually, physically, all those blessings comes from you. Thank you, Father God. Tulad ng sinabi po niyo sa amin, consecrate yourselves for tomorrow, the Lord will do amazing things among you. God, we expect the amazing things that you will do to your servants of God this night. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Abba, Father. Thank you, Jesus. This is our prayer in Jesus' mighty name. Let us all say, Amen. Kasi mga po, bigyan natin ng balakpak ang Panginoon, yung malakas na balakpak. Hallelujah, no? Hallelujah. Sige po, ay po ay babalik po sa upuan. Pero alam po niyo, yung Panginoon hindi po tapos sa atin. Yung Panginoon ang umuusap pa sa inyo habang kayo ay nasa upuan.